Ito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Failure Frame. Kung hindi mo pa napanood ang mga unang kabanata ay mas mabuting panoorin muna ito upang ating mas maunawaan. Sa mga nakaraang kabanata ay nakilala natin ang bida sa ating kwento na si Mimori. Noong bata siya ay naging biktima siya ng pananakit sa kamay ng kanyang tatay-tatayan. Isang araw ay nakaupo siya sa isang bus kasama ang kanyang mga kaeskwela habang bumibiyahe para sa isang field trip. Sa hindi inaasahan ay bigla silang naglaho at napunta silang lahat sa ibang mundo. Doon ay nakilala nila ang isang Panginoon na nagsabing ipinadala sila sa mundong iyon upang maging mga mandirigma. Sa pamamagitan ng isang bola ay nalaman ng bawat isa ang taglay nilang mga lakas. Sa kanilang lahat ay lumabas na si Mimori ang pinakamahina at walang lakas. Dahil doon ay ipinatapon siya sa isang dungeon na puno ng mga halimaw. Sa ikalawang kabanata ay matagumpay na nakalabas ng dungeon si Mimori at ngayon ay atin ang aalamin ang mga susunod na mangyayari. Sa pagsisimula ng ikatlong kabanata ay kasalukuyang naghahunt ng iba't ibang mga halimaw ang mga kaeskwela ni Mimori upang mas palakasin ang kanilang mga kapangyarihan. Ang tatlong lalaking kaklase ni Mimori na pinalad na magkaroon ng mataas na rank na sina Oyamada na kasalukuyang humahabol ng mga monster, si Kiri na isang class S na rank na kasalukuyan nang nag-level up sa Aigden at si Yaso na tuwang-tuwa naman sa kanilang mga ginagawa. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan ding naghahunt ng mga halimaw ang mga babae. Si Kibate na may pagkamahina ang loob na siya namang ginagabayan at tinutulungan ni Asagi upang pumaslang ng mga halimaw. Tinutulungan niya ito upang makuha ang loob nito at upang sumapi ito sa binuo niyang grupo. Si Asagi ay isang B-rank habang si Kibata naman ay isang D-rank. Sinabi ni Asagi kay Kibata na kung magtutulungan sila ay matagumpay nilang matatalo ang Great Demon Empire. Sinabi rin niya na kung maganda ang magiging epekto ng pagstay nila sa mundo na yun ay ganun na rin ang magiging epekto pagbalik nila sa kanilang mundo. Sinabi rin niya dito na kahit anong mangyari ay hindi niya ito pababayaan kaya't ibigay nila ang pinaka-the best na kanilang magagawa habang naroon pa sila sa mundo na iyon. Inutusan ni Asagi ang kanyang mga kasama na ilabas ang isang maliit na halimaw. Sinabi ni Asagi kay Kibata na patayin nito ang halimaw dahil kasama ito sa pagsubok na pinapagawa sa kanila ng kanilang Panginoon. Nag-iisip lang si Kibata. Sinabi rin ni Asagi na lumalakas na ang kapangyarihan ng ibang grupo at kung hindi siya magpapalakas ay maaari siyang magaya kay Mimori na ipinatapon sa lugar ng mga halimaw. Taliwas man ito sa kanyang kagustuhan ay pinatay rin ni Kibata ang halimaw. Binati siya ni Asagi dahil matagumpay niya itong nagawa. Matapos nun ay nabitawan ni Kibata ang hawak niyang espada at napaluhod ito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at bigla na lang itong napaiyak. Bigla niyang naalala si Mimori at humingi siya ng tawad dito dahil wala man lang itong nagawa upang siya ay tulungan. Sa sumunod na eksena naman ay gumising na sa pagkakatulog si Ayaka dahil sa ginawang pagsuntok sa kanya ni Vicious. Pagkagising niya ay muli niyang naalala si Mimori. Pinuntahan niya si Vicious upang tanungin kung ano ang nangyari kay Mimori. Kunwari ay umiiyak ito at sinabi kay Ayaka na alisin na nito ang awa sa kanyang dibdib dahil tapos na ang lahat ng mga nangyari. Sinabi niya kay Ayaka na habang mahimbing siya sa kanyang pagkakatulog ay inumpisahan na niyang ipagawa sa kanyang mga kasama ang unang pagsubok ng mga ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Sinabi niya na ang iba ay na-disqualify dahil hindi nagawa ng mga ito na pumatay ng kahit na isang halimaw. Sinabi rin niya na kung hindi makakapasa sa test ang mga ito ay ipapatapon rin niya ang mga ito tulad ng nangyari kay Mimori. Sinabi ni Ayaka na hindi niya nagugustuhan ang mga pinaggagagawa ni Vicious. Tinawanan lang ito ni Vicious at sinabi na ang mundo ay puno talaga ng mga opinyon at mga haka-haka. Humingi ng deal si Ayaka kay Vicious. Sinabi niya rito na bilang isang S-rank na class ay siya na ang gagawa sa tasking ng kanyang mga kasama upang makapasa ang mga ito sa ipinagagawa niyang mga test. Pinuri ni Vicious si Ayaka dahil sa kadakilaan nito. Humingi din ito ng paumanhin dahil sa ginawa nitong pagsuntok sa kanya. Nakipagkamay din siya kay Ayaka at sinabi rito na malaki ang tiwala niya sa kakayahan nito. Sa sumunod na eksena ay tumatakbo naman sa isang kagubatan na tinatawag na Dark Forest ang isang misteryosong babae. Kasalukuyan niyang tinatakasan ang 4 na lalaki na sunod ng sunod sa kanya. Ang tawag sa kanya ng mga lalaki na yun ay isang prinsesa. Sa kanyang pagtakbo ang nasagi niya ang isang halaman na siya namang nagbigay ng clue sa 4 na lalaki. Nakita ito ng tinaguriang The Swords God na si Magat. Kasama niya ang The Outlandish Demon na si Ashura, ang Super Pressure na si Sengai at ang tinaguriang The Fang na si Zarash. Ang tawag sa grupo nilang 4 ay The Holy Watchers. Samantala tuluyan ang nakalabas ng dungeon si Mimori. Tiningnan niya ulit ang kanyang stats.
Sa kasalukuyan ay 1,789 na ang kanyang level at mataas na rin ng sobra ang kanyang mana. Tiningnan niya rin ang kanyang mga skill at doon ay nakita niya ang iba pang mga kakayahan nito. Pwede niyang i-cast ang paralyze na hindi naaapektuhan ang ulo nito. Pwede niya ring gamitin ang poison kahit na wala itong lason upang hindi mamatay ang target nito. Dahil doon ay naisip niya itong subukan sa mga halimaw na makikita niya sa daan. Naisip niya rin na magkaroon ng kasama na magsisilbing tangke niya kapag siya ay napalaban. Sa di kalayuan ay nakarinig siya ng kaluskos kaya tiningnan niya ito. Nakita niya ang isang grupo ng mga slime. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niyang binubuli at sinasaktan ng malalaking slime ang isang maliit na slime. Biglang nanlaban ang maliit na slime kaya't nabaling ang atensyon niya rito. Ginamitan niya ng paralyze ang mga slime kaya't hindi nakagalaw ang mga ito. Sinubukan niya ring gamitin ang poison na walang lason at kumpirmado namang hindi ito nakamamatay. Inalis niya ang paralyze sa 4 na malalaking slime at pagkatapos ay pinaalis niya ang mga ito. Natira na lamang ang maliit na slime habang takot na takot kay Mimori. Kinausap siya ni Mimori at sinabi na wala siyang balak na patayin ito. Humingi ito ng tawad dahil hindi niya agad ito natulungan at binati niya rin ito dahil sa tapang na ipinakita nito laban sa malalaking slime. Sinabi niya rin dito na tatanggalin niya ang paralyze nito sa katawan kaya't huwag siyang aatakihin nito. Matapos nun ay tumayo na si Mimori at iniwan ang slime. Sinundan si Mimori ng slime kaya't tiningnan niya ito. Muling naglakad papalayo si Mimori ngunit sinundan pa rin siya nito. Itinanong ni Mimori kung balak ba siyang sundan nito kahit saan siya magpunta. Tumanggaw lang ang slime. Dahil doon ay napagtanto ni Mimori na nais nitong sumama sa kanyang paglalakbay. Sa sunod na eksena ay ipinakita ulit ang misteryosong babae habang nakaluhod ito sa damuhan at hinihingal dahil sa kanyang pagtakbo. Bumalik ulit ang eksena kay Mimori habang nakaupo ito sa isang katawan ng puno kasama ang slime. Binabasa niya ang libro na nakuha niya sa loob ng dungeon. Sinabi niya sa slime na mapanganib ang mga bawat lalakarin nito kaya't kung gusto nitong umalis ay maaari na itong umalis. Naging kulay pula ang slime pahiwatig na ayaw nito ang mga sinabi ni Mimori. Dahil doon ay napagtanto ni Mimori na gusto talaga siyang samahan nito kaya't pinangalanan niya ito ng Pigumaro. Hindi na tumanggi si Pigumaro dahil natuwa ito sa pangalan na ibinigay sa kanya. Mulat bumalik ang eksena sa babae habang hinahabol na siya ng 4 na mga lalaki. Napagtanto ng babae na palapit na ng palapit sa kanya ang mga babae kaya't inihanda na niya ang kanyang armas at mga sandata. Inilabas niya ang kanyang espada at nag-transform sa isang anyo na pandigma na tinatawag niyang Spirit Regalia. Sa hindi inaasahan ay si Mimori ang nakita ng 4 na lalaki. Nagulat si Mimori at itinanong kung sino ang 4 na yon. Sinabi ni Sengai na ilabas na nito ang lahat ng mga dala niyang gamit at pagkatapos ay iligtas na nito ang kanyang buhay. Tumanggi si Magat at sinabi na papatayin niya si Mimori dahil hindi pa niya nasusubukan ang kanyang sandata sa isang tao. Sinabi naman ni Zarash na kung gagawin niya yun ay bilasan niya dahil malapit na nilang makuha ang misteryosong babae sapagkat paubos na ang stamina at lakas nito. Nagsalita na rin si Ashura at nagsalita ng kung ano-ano. Nag-usap-usap lang silang 4 kaya't naisipan ni Mimori na takasan ang mga ito. Paalis na sana siya nang bigla siyang mahalata ni Magat. Nakiusap si Mimori na pakawalan na lamang siya ng mga ito at muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Hindi nakinig si Magat kaya't mabilis niyang sinugod si Mimori. Gamit ang kanan niyang kamay ay nagcast ng paralyze si Mimori kaya't napasubsob na lamang si Magat sa lupa. Doon napagtanto ni Mimori na gumagana din sa mga tao ang kanyang kapangyarihan at kay Vicious lamang ito hindi tumatalab. Nagulat ang 3 dahil sa kanilang nakita. Sinabi ni Mimori na hindi sila ganon kahirap kalaban kumpara sa mga halimaw na nakasalamuhan niya sa loob ng dungeon. Naalala niya ang mga kaklase niyang umalipusta sa kanya kaya't walang pag-aalinlangan niyang ginamitan ng poison ang 4 na lalaki. Wala nang nagawa ang 4 kaya't bumulagta na lamang ang mga ito. Tumayo si Mimori at nakaramdaman ng isang aura sa hindi kalayuan. Napagtanto naman ng babae na nawala ang aura ng 4 na lalaki kaya't ibinaba na nito ang kanyang espada. Bigla siyang nakaramdam ng isa na namang aura kaya't inihanda niya ang kanyang sarili. Kinabahan at pinagpawisan siya sa kanyang naramdaman dahil sa lakas ng aura nito. Sa sobrang kaba niya ay ginamit niya ang kanyang espada upang umatake at doon ay lumitaw si Pigumaro at Mimori. Mabilis siyang ginamitan ng paralyze ni Mimori. Sinabi ni Mimori na naramdaman niya ang pag-atake ng babae ngunit wala itong masamang intensyon. Tinanong niya rito kung maaari siyang magtanong dito. Sinabi niya na hindi siya pamilyar sa lugar na yun kaya't kung maaari ay tulungan siya nito. Itinanong ng babae ang tungkol sa 4 na lalaki.
Itinanong din ni Mimori kung kaibigan ba niya ang apat na yun ngunit itinanggi ito ng babae. Inalis ni Mimori ang pagkakaparalyze nito sa buong katawan kaya't nakapagsalita na ito ng maayos. Nagpunta siya sa harap ng babae at sinabi na wala siyang kakilala na kahit na sino doon kaya't hindi pa rin siya nagtitiwala dito. Sinabi ng babae na mayroon muna siyang gustong i-confirm bago nito sagutin ang kanyang mga tanong. Tinanong niya kung nasaan ang apat na lalaki. Sinabi ni Mimori na pinatay na niya ang mga ito. Nagulat ang babae sa kanyang narinig. Itinanong ulit niya kung may mga kasama ba ito sa pagpatay niya sa apat ngunit itinanggi ito ni Mimori. Nagpasalamat siya kay Mimori dahil sa pagkapatay nito sa apat. Sinabi rin niya na alam niyang totoo ang mga sinasabi ni Mimori kaya't handa rin niyang sagutin ng totoo ang katanungan ni Mimori. Inalis ng babae ang kanyang maskara. Pagkatapos nun ay sinabi ni Mimori na siya naman ang magtatanong dito. Ipinakita niya ang piraso ng isang papel sa babae at itinanong kung nauunawaan ba nito ang mga nakasulat dito. Sinabi ng babae na ito ay isang ancient script. Itinanong ni Mimori kung nababasa ba niya ito ngunit tumanggi ang babae kaya't ibinalik niya ang papel sa lalagyanan nito. Habang inaayos ang papel ay sinabi ng babae na may kakilala siyang tao na marunong bumasa ng sulat na yon. Kilala siya sa tawag na Witch of the Boss. Itinanong ni Mimori kung saan niya matatagpuan ang nasabing tao. Sinabi ng babae na matatagpuan niya ito sa The Land of Golden-Eyed Monster. Nagpasalamat si Mimori sa mga ibinigay na impormasyon ng babae. Sinabi naman ng babae na kulang pa ang kanyang mga sinabi kapalit ng pagkakaligtas ng buhay nito sa apat na lalaki. Sinabi ni Mimori na huwag siyang mag-alala dahil patas na silang dalawa. Matapos nun ay nagpaalam na si Mimori sa babae. Sinabi niya rito na matapos ang ilang sandali ay mawawala na ang bisa ng paralyze kaya't muli na siyang makakagalaw. Sinabi niya rin dito na sana ay maging ligtas din siya sa mga tatahakin nito at tuluyan na rin niyang nilayuan ang babae. Pagkaalis nila ay sinabi ni Mimori kay Pigumaro na may Hansari na sundan siya at atakihin ng babae mula sa likuran kaya't inutos niya rito na bantayan ang kanyang likuran habang naglalakad ito. Napasaludo na lang si Pigumaro sa sinabi ni Mimori at dito na din natapos ang ikatlong kabanata. Salamat ulit sa panonood mga kapogi.